Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Welcome to my YouTube channel, Jello Mags TV. Ngayong araw na ito mga kalingap, andito po kami sa part ng isang resort dito sa Taes Camarines Norte. Ayan, napakaganda kung makikita nyo po yung background po natin. Napakaganda pong resort ito mga kalingap. Ayan, at itong araw na ito mga kalingap ay tatanungin nga natin ito si Dr. Love kasi nakikita natin parang mukhang wala sa sarili, parang tahimik na ewan, at tatanungin po natin kung ano pong pinagdadaanan niya ito. Alam po natin na namatayan po siya ng kapatid mga kalingap, pero kausapin po natin siya. Kailangan po natin i-care kasi kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa, hindi pa umuwi sa kanyang mga kapatid o doon sa hindi pa umuwi doon sa lugar kung saan po naka burol yung kapatid niya. Kaya tara, kausapin po natin siya mga kalingap. Let's go. Ayan po natin ito. Nandito po siya. Oh, yun. Oh, ayan o. Tingnan nyo mga kalingap. Oh, layo-layo ko na. Oh, i-focus natin kung ano. Oh, kanina pa yan. Oh, kanina pa yan na ganyan. Kanina pa na na-obserban ko. Kanina pa kami magkakasama dito mga kalingap. At ewan ko, tingnan nyo. Ang layo po yan, ipakita. Layo niya. Pinufocus ko lang kung ano ginagawa niya doon mga kalingap. Tahimik. Kaya puntahan po natin. At Dok! Ang ginagawa mo, halika dito. Ha? Halika dito. Bakit? Ang ginagawa mo dyan, bakit nagsosolo ka lagi? Lapitan natin mga kalingap. Ha? Ako dinadala ngayon. Grabe, bakit hindi ka pa nakauwi sa inyo? Unang-una kasi, kaya hindi pa ako nakauwi. Meron akong naging obligasyon dito sa party nila lang ngayon. Party ngayon ng ITSE. Siyempre ako ang nakaharap dyan. Hindi naman pwedeng iwanan ko sa'yo dahil hindi mo alam yung naging usapan. Oo, mahirap naman din na ako ang mag-responsibility dyan kasi ikaw ang dyan nakatutok dyan. Oo, kasi ang nakatutok at nautusan ng sponsor. Kung niisip ko nga yun na bala kong ibigay sa'yo na ikaw na muna magtrabaho. Pero ang problema kasi, yung mga pera na sa GCash, tsaka iniisip ko na baka sabihin ng sponsor na iniwanan ko sila. Kaya hindi na muna talaga ako nag-uwi. Pangalawa, alam mo naman, walang-wala din tayo ngayon dahil galing ako sa gastos. Kasi pinaggastosan mo pala, alam ko yan kasi ikaw palang gumastos dun sa ospital ng kapatid mo na yan ay. Ang laki ng binayaran ko dun sa ospital, kaya medyo mabigat din para sa akin. Litong-lito ako ngayon kung anong gagawin ko talaga kasi marami pa, hanggang Sabado pa itong utos sa akin. Hindi ko naman pwedeng iwanan sa inyo kasi ito ay nakalatag na sa akin. Nakalatag na sa akin itong problema na ito. So siguro naman maintindihan ako ng kapatid ko dito sa sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. Saka alam ko, parang nababalitan ko na yung mga magulang mo na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar pa. Mukhang ikaw lang yata ang inaasahan nila. Oo, lahat ngayon tumatawag sa akin na Dr. Love daw. Dr. Love, yung nanay at tatay namin. Tapos yung isang kapatid, bali tatlo na lang kasi nasa Bisaya. Tatlo sila yung nanay at tatay namin, saka yung kapatid kong isa. Yung kapatid kong isa na naglabas ng 100,000, walang-wala na rin niya yun. Hindi na rin niya kaya magpamasahe. So yun yung kasama mo na tumulong naman sa kapatid nyo. Oo, walang-wala na rin niya yun. So ang ginagawa, tumatawag sa akin at humihingi ng tulong na kumari. Sagutin na lang muna na sagutin kung yung pamasahe nila papunta sa Maynila. Tatlo sila, grabe. Tatlo sila ngayon. Ang problema ngayon, dahil alam nyo naman undas, ang daming taong umuwi ngayon. Mahirap pang mahirap talaga. So ang hirap ng flight ngayon, makukuha kong crowded. Flight. Puro loaded. So ang makakuha ko ng flight after undas pa. Yun ang pinakamasakit sa akin ngayon, yung gastusin kasi galing ka sa paggastos sa kapatid mo. Paggastos, tapos gagastos naman ako, back and forth ang hinihingi sa akin. Kaya hindi ko na alam kung anong ibibigay ko.
Anong gagawin ko? Baka magpakamatay na lang siguro ako. Ibenta mo na lang yung Grandia mo. Bala kong ibenta na lang siguro. So, baka naman hindi naman ako mabayaran. Kaya sabi ko, shorter ko na lang to. Kaya, ano ngayon ang paraan na ano ang paraan mo ngayon na para gawan ng paraan yon yung problema ng mga magulang mo, kapatid mo na pupunta dito? Siyempre responsibility rin ng mga magulang mo na puntahan kasi kapatid mo yon, anak nila yon yung namatay. Imposible naman na hindi naman nila siguro masikmura na hindi pupunta kasi anak nila yon. Saka isa, kahit gaano kalayo ang lugar, sigurado pupunta sila. Kaya nga nakikiusap sila sa'yo kung ano masabi mo sa kanila. Ito nga, simula pa kahapon habang nakasikaso ako sa hotel ni Beyonce, maya-maya tumawag yung nanay ko. Alam mo, yung nanay ko 81 years old na. Yung tatay ko 81 years old na rin. Yung nanay mo, yung nakausap ba natin nung pinakita mo sa akin nung nag-uusap kayo? Oo, yun. Lakas pa. Malakas pa yun. 81 years old na sila pareho. Ngayon, tawag ng tawag sa akin kasi nga gusto niya, ora mismo, makapunta na siyang Maynila. Kasi nga, yung pangalawang anak niya kasing namatay yan yung una, yung bunso namin. At yan din ang kasunod. Yung magkasunod niyan silang dalawa, silang nawawala agad. Yan, kaya... Ilan ba kayo magkakapatid? 12. 12? Grabe, dami. Nasaan yung iba? Sa Maynila lahat. Nasa Maynila lahat. Sa Maynila lahat. Wala din mga pera. Ako lang naman itong siniswerte na naging vlogger ako. Naswerte ako ngayon na... Swerte mo kay Kuya Bal, no? Oo, swerte talaga ako kay Kuya Bal. Ngayon, ako lang itong inaasahan nila ngayon na magpadala sa kanilang pera. Kaya nga sabi ko, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Tapos yung nanay ko nga, mabuti maya-maya tatawag sa akin na, alam ko yun. Puntahin mo na ako sa Maynila. Sabi ko, tika lang, hindi pwedeng madali-dali tayo rito. Kasi sabi ko, yung pagpaayos ng plane ticket nyo. Pangalawa, kausap ko yung mga pamangkin ko, fully book na lahat. Kasi undas kasi. Undas kasi. So fully book na lahat mula 31 hanggang 1, 2, 3. Fully book na. So may makukuha yata ang ticket 5 na. 5 na. 5 na. So sabi ko, tagal pa. Wala na tayong magagawa. Ang problema, madali na lang yun kasi sabi ko, magpapadala na lang ako ng pera. Sabi ko, magpa-vlog muna ako sa bundok. Baka sakaling makakuha ako ng magandang views at may maawa sa akin. At tumaas-taas yung views ko ngayon at para mabigay ko yung ang mahal kasi sa Negros. Saka makabawi ka rin sa gastos mo, yung mga nakaraan na gastos mo. Kaya nga, ngayon pa lang, totoo lang, nagre-recover pa naman talaga tayo dahil sa laki ng ginastos natin. At sabay pa, di ba? Naalala nyo si Mrs. Love, naoperahan din. Oo. So, halos magkasunod talaga yung gastos mo, unos na dumating sa buhay ko ngayon. Pero hindi naman ako pinanghinaan. Pero minsan naisip ko na mabuti pa'y namatay na lang din siguro, magpakamatay na lang din siguro ako kasi wala sa akin lang lahat ang ngayon shoulder mo lahat, no? Lahat yung problema Paano na lang kaya siguro bro Tol kung wala ka ngayon dito sa Kalingap? Sa totoo lang tol, kung wala ako dito sa Kalingap ngayon, wala din ako may tulong sa kanila. Wala talaga kasi driver lang din naman ako. Nag-aantay lang din ako kung may renta, saka ako kumikita. So kung wala talaga ako sa Kalingap, wala talaga ako may tulong sa kanila ngayon. Baka noon pa, patay na yung kapatid ko na yan. At least nasagip mo pa yung buhay niya. Nasagip na po yung buhay niya. Ang akala ko nga gagaling na ng tuluyan. Di ba magkasama tayo na nagpunta tayo sa amin. Nakita nga sa namin kanila. Malakas na siya. Nagtataka nga ako kung bakit bigla na lang siyang namatay. Baka sabi ko, duda ko, baka napasarap ng tulog. Kasi balita ko, di ba? Sabi mo dati na pinakargaan mo pa ng aircon yon. Kasi request niya. Pina-aircon yung bahay niya. Kasi nga, baka
duda ako baka napasarap ng tulog. Dahil sa kakainom niya ng gamot. Oo, sobrang sa ano siguro yun. Talagang naghihina na siguro, tapos hindi lang niya talaga pinalata dahil lumalaban siya. Oo. Baka hinang-hina na siya, pero gusto niya talagang gumaling kasi nung linggo kasi tol, binili ko ng 4 na gulong yung sasakyan niya. Binilang ko Ibig sabihin sinasabay mo na. Binilang ko ng 4 na gulong yung sasakyan niya. Kasi sabi ko nga, para pag nakalakad ka na, kondisyon na yung sasakyan mo. Kaya nung linggo, nagpabili ako ng 4 na gulong. Yung sasakyan niya, binilhan ko. Para, pag sabi ko nga, nag-usap kami, pag lumakas ka na, may drive na lang ang gagawin mo sa sasakyan mo. Wala ka ng problema. Kasi yun ang promise mo sa kanya eh. Yun ang promise ko. Tuwan-tuwa siya noon na pinagawa ko yung sasakyan niya. Ang problema, ito nga, nawala din naman siya. Bigla din naman siyang namatay. So talagang siguro masakit. Kagustuhan na rin po ni Lord yun. Maaari. Siguro hindi na niya sinabi siguro sa mga anak niya o sa inyo para hindi na kayo mag-alala kasi lalong-lalo na sa'yo kasi ikaw ang talagang main sponsor doon eh. Nag-shoulder sa lahat ng gastos kaya siguro sabi niya baka mas ginusto niya na lang siguro na gano'n ang mangyari tol kasi siguro alam niya na rin na ikaw ay puro gastos kasi alam niya yan kasi lagi-lagi ka naman nakasuporta sa kanya saka alam niya naman na ang dami mo pang problema tulad yung pagka-opera rin ni ate ni Mrs. Love tapos siya na naman kaya mas siguro binabuti niya na lang na hindi nagsabi sa naramdaman niya kaya nagpahinga na lang siguro ginusto na rin ni Lord yun. Maganda na rin para sa atin kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin para hindi na rin maghirap. Sa akin, noong una na kinausap ko ng ate ko, parang sabi ko bakit namatay ang lakas na, nakakausap na nga at kumakain na. Bakit anong dahilan at namatay? Nagtataka nga rin ako. Kaya lang, pero yan ay kagustuhan na rin ng ating Panginoon. Takapin na lang natin. Masakit sa kalooban. Pero gusto ko na nga talagang ayan sa amin masakit naman talaga sa amin din kasi bilang isang family tayo na kasi magtagal na rin tayo magkakasama-sama tulad nung nabigla nga rin ako noon nung pag-open ko ng maglalad sana si Mrs. din noon tapos sabi niya nakita ka kaya pumasok kaya nabigla rin siya namatay daw yung kapatid mo. Nagulat ako habang umiiyak ka sabi ko umiiyak ka kaya ako doon sa gilid ng ganyan sabi ko kaya sinasabi ni Mrs. daw sa akin sabi niya to comment daw sige iyak mo yan mahirap yung kimkimin mo at pinipilit mo na maging masaya na hindi ka naman masaya tama naman yon ilabas mo yung nararamdaman mo at least kahit saglit at least mailabas mo kasi mahirap yung kikimkimin mo rin talaga ng lungkot ay masakit man sa atin pero dapat natin tanggapin ito pero tulad ng sabi namin sa'yo, andito naman po kami lagi. Parang magkakaisa na tayo, magkakapatid na tayo dito ay kaya laban lang, hindi pa naman huli ang lahat. Lumalabas kasi ngayon sa pamilya namin to. Ako yung pinaka-breadwinner. Kasi yung pinakang panganay namin, unang-una hindi lumaki sa amin yun. Ako ang pangalawang lalaki sa pamilya. So, parang second na ama, pangatlong ama. Bali, ang nangyari, ako ang sumalo lahat yung papel niya sa buhay na bilang kuya namin. Hanggang ngayon niya talagang hindi siya maasahan, laging lasing, hindi mo maasahan, talagang magaling man sana na mason, contractor pa naman sana, kaya lang yung kita niya kulang lang din para sa sarili niya. Wala pang asawa, may pamilya na, kaya lang nga hiwalay din siya sa pamilya niya kasi nga meron siya ugali na nakainom, nagwawala. Hanggang kaya niya magwala siya. Lahat na yata ng kulungan ng Parañaque napasukan niya na. Dahil doon siya pinapatulog ng mga pulis.
Kaya ang naging papel niya sa buhay, yun yung nagiging shoulder ko. Kaya lahat ng Ay, parang ikaw na ang segundang tumayong ama. Oo, ako ang balik. Tumayong ama sa pamilya namin. Kaya nagpasalamat din naman ako sa mga blessings na natanggap ko. Dahil hindi ako talaga actually nahirapan doon sa mga pagtulong na ginagawa ko sa kanila. Dahil nagagampanan ko naman talaga. Yung mga sa hospital bills na naayos ko. Kaya salamat talaga na may kalingap. Wala yung kalingap na to. Grabe, malaking tulong talaga ang Team Kalingap, no? Sa pangunguna ni Kuya Bal. Kaya nga. Maraming natulungan, nabago ang buhay. Talaga, totoo lang. Saka masabi ko lang din, Tol, maganda rin yan. Alam ko na hindi mo rin matiis na hindi sila pupunta dito. Alam ko nagagawan mo rin ng paraan yan kahit gipit ka. Alam ko na gipit ka ngayon. Pero alam ko na pinipilit mong gawan ng paraan para sa huling hininga ng inyong kapatid ay makita rin ng mga magulang mo, saka yung mga kapatid mo, at sama-sama kayo na maghatid sa huling hantungan niya, no? Ito yung, sa totoo lang, ito yung time na nagkausap-usap kami ng mga kapatid ko. Dahil nung araw parang isinusuka nila ako. Dahil instead na ako tong magdadala sa kanila, kumbaga ako pa yung naging pasaway. Nung panahon na wala pa ako sa Kalingap. Lalo na yung isa kong kapatid, yung bunso namin, malaki talaga ang galit sa akin noon. Dahil nga, dumating sa punto na siya din ay pinapahiya ko na sa social media. Noong panahon na nasa bisyo ako. Kaya, nagpasalamat ko dahil sa unang pagkakataon, tinawag niya ako ulit na Dudong. Ang Dudong kasi respeto yan sa mga kuya. Pagka tinawag niya ako Dudong, nagpasalamat ako dahil sa pamamagitan ng dahil sa problema na ito, nagkakaisa kami at nagkatulong-tulungan. Sa akin lahat nila tinatanong yung problema ngayon. Anong gagawin? Anong plano doon sa mga magulang namin? Sa akin lahat tinatanong. So, wala naman ako maisagot sa kanila. Ibig sabihin, ikaw na nagdedesisyon. Ako lahat eh. Ikaw ang pinagdedesisyon nila. Ako pinagdedesisyon. Anong plano doon? Ano ikaw masusunod? Sabi ko, napakahirap kasi unang-una Financial. Yun ang problema ko. Sabi ko, kung sasagutin ko to lahat, ako naman lahat ang magsasagot nito. Kaya lang, sabi ko, meron pa mang natirang konti doon sa naipon ko. Sige, sabi ko, sagutin ko lang. Lahat yan, sagutin ko na Last na rin naman yan ng pinakahuling gastos ko na sa kanya yan. Bali tulong ko lang lahat sa kanila. Sagutin ko na. Sabi ko. Kaya yung nanay ko parating ng A5. Susunduin mo sila. Oo, susunduin. Pero meron nagpapasabi, yung mga pamangkin ko, nasasagutin din nila. Kaya nag-uusap-usap pa kami ngayon kung sino ba talagang Kasi parang nakikita nila na parang nabibigatan na rin daw talaga ako. Kasi alam ko talaga ikaw na nagso-shoulder, almost ikaw na kasi nagso-shoulder ay. Totoo yan. Kaya sabi ng mga pamangkin ko na meron din ako pamangkin na mga engineer nasa abroad. Parang tutulong naman sila. Nagpasabi yung mga nanay, mga kapatid ko na sasagutin ang anak ko. Sasagutin yung pamasahe. Kaya nagpasalamat ako ng marami. Okay na lang, sabi ko, sige. Ako nang bahala pagdating sa Maynila, basta kung nagpasalamat ako na may tutulong at medyo nalo. Pero wala pa naman final. Usapan nyo. Wala pang final usapan nyo. Sabi ko, wala talagang no choice kundi ang dumukot ako din. No choice. Ganyan talaga, mahirap talaga kung ikaw lang talaga ang inaasahan, Tol, kasi naranasan ko rin yan kaya bilang breadwinner ka ng pamilya. Minsan na naisip ko ba dapat hindi na lang ako naging breadwinner kasi lahat ng tinatakbuhan niya yun ako. Pero pasalamat ka kay Lord. Pasalamat kasi pa rin ako kay Lord. Siya ang number 1 na pasalamatan mo kasi siguro ito yung way ni Lord na para makatulong ka sa kanila, makabawi. Para makabawi
sa mga pagkukulang mo dati nung Grabe mga pagkukulang ko sa kanila. kaya siguro ito na yung way na para pagtipon-tipunin kayo. Pagtipon-tipunin kayo ng mga magkakapatid, mga family mo para makita-kita. Parang reunion na rin ba? Oo, Yun nga lang, reunion na may kalungkutan. May dalamhati. Dalamhati. Ayun. Pero at least, kamatayan ng kapatid mo. Sabi Kaso ko lang. Sa kapatid ko, ginawa ko ng lahat. At least. Totoo lang. Pumasok ako ngayon kasi siyempre kailangan ko iparating kay Kalinga Prab na may dinner. Baka mamaya sabi hindi pupunta, baka nagdududa ako, baka hindi pupunta kasi hindi ako nagkasabi. Kaya nagpasok ako talaga ngayon kahit na nagdadalama at masakit pa sa aking kalooban. Ramdam nga, kaya nakita kita dito kanina, ang lalim-lalim yung iniisip mo. Nakaupo ka lang dito, nandun kami sa loob, ang layo-layo ng iniisip mo. Kaya nga, pumasok talaga ako ngayon para ipalam kay Kalinga Prab na merong pa-dinner ang itsi mamaya. Kaya sinadya ko talaga ngayon pumasok. Kahit na medyo masakit sa kalubang ko, nagdurugo pa yung aking puso. Pinilit ko talaga pumasok dahil ayaw ko mapahiya doon sa mga sponsor dito sa kanilang planong pagpa-dinner sa ITSE. Ibig sabihin, binibigyan mo ng importansya pa rin sila kahit ganun ang nangyari sa family mo na. Para lang gusto mo kasi maklear matapos lahat bago ka uuwi. Bago ko uwi. Kaya wala silang masabi sa iyo kahit nagdadalamhati ka. Dahil gusto ko ayaw kong masabihan ng alam mo, ITSE, isa sa dahilan na tumutulong sa akin ngayon na nagbibigay sa akin ng views. Kaya ayaw ko malungkot sa akin ang ITSE. Gusto ko makita ko sila masaya. Kaya naninibago nga kami nung sabi namin na kahit ganun nang nangyari sa kapatid mo nung nag-live ka, pinipilit mo pa rin na maging masaya. Sabi namin dapat lang ilabas mo lang kasi ramdam namin yan. Pati ako nga, sabi ni Mrs. ko, bakit umiiyak na ako sa sulok habang nagbubunot ako ng puti na uban ko. Sabi ko, siyempre ramdam ko yan kasi mahirap din mawalan ng isang pamilya sa pamilya. Alam niya rin yan. Sabi ko, dapat lang yun. Dapat lang na ilabas mo. Kaya pasalamat kami, Tol. Tuloy lang ang laban. Nandito lang naman kami na kaagapay mo sa anumang problema. At nandito lang kami na umalalay, hindi man financial, kundi emotional. Kami na nagsasabi sa iyo na laban lang. Hanggat may buhay, nandito kami ng mga barkada mo. Salamat sa mga sponsor. Sa mga tumulong na rin po sa akin, nagpabigay ng kanilang pagtulong. Maraming salamat po sa inyo. At kung huwag po kayo mag-alala, lahat po ng ibigay ninyo ay lahat po ipaparating ko yan sa aking kapatid. O itutulong din. Baka kung ano pang mga pangangailangan nila sa ngayon sa Maynila, sigurado maraming kailangan nila doon. Umpisa pa lang yung mga bisita. Kaya nga, pakain sa mga bisita, kape, lahat na yon. Yun ang unang iniisip ko. Kaya doon sa mga nagbigay na ng kanilang ay may tulong. Mga nagpaabot naman na po. Mga nagpaabot na. Salamat ng marami sa inyo at lahat po ng inyong ibibigay ay makakarating po doon sa aking kapatid ko. Yan. Salamat po sa inyo sa mga tumulong at doon sa mga nagpasabi po ng kanilang pagtulong. Maraming salamat po sa inyo lahat. Condolence, Tol. Salamat. Alam ko po kalungkutan mo, nararamdaman ko po yan ang kalungkutan mo. Basta sa akin lang, advice ko lang, laban lang. Andito lang kami. Sabay-sabay tayo na lumaban. Kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din namin kasi umiiyak din kami nung umiiyak ka. Sabi ko, ang daming nakiramay sa'yo at maraming umiiyak talaga kasi nung nag-live ako, maraming umiiyak. Sabi nila, umiiyak kami. Siyempre, nararamdaman din nila yung lungkot na mawalay ang isang kapatid mo, malayo ka sa kanila. Pero ginawa mo ang lahat para masurvive siya. Gumastos ka ng malaki, libo-libo ang ginastos mo para masurvive. Pero at least siguro wala naman na masabi ang family, yung mga pamangkin mo, hipag mo, wala na masabi sa'yo kasi ginawa mo naman lahat ang paraan para mabuhay yung kapatid mo. Kaya alam ko po na itong way na to siguro, sabi ng kapatid mo, para magkaayos-ayos na yung mga kayo lahat at magkita-kita, siguro ito na yung ginawa niyang way
ito rin ang ginawa ni Lord na para magkita-kita kayo lahat. Yun nga lang, hindi masaya kundi malungkot, pero at least magkita-kita muli kayo at sana ito na ang umpisa na maging maayos na ang buong pamilya mo, Tol. Kaya condolence, Tol. Salamat. Thank you sa pa-interview, bro. Ayan.